Sabong, mga bata ang bagong kasangkapan. Bakit nagpapatuloy ang ganitong operasyon? Pagdadong big night talagang maraming nagpo-stay. May mga business, mga foreigner, gano'n, mga Chinese. Kung ano yung babagsakan mo ron. Kasi semento lang, may lupa na may bato-bato, na maaari silang masaktan doon. Pagbili ng bagong assault weapons ng PNP, dumaan ba sa tamang proseso? Well, we never really got to offer it because hindi na nga kami nakapag-participate dahil na-cancel ang bidding. Dumidiretso ka sa isang tinutukoy muna na supplier. Hindi pwede yan pag at least twice mag-fail muna ang bidding. Isyong malalim at makabuluhan. Buong tapang na binusisi at binantayan dito sa Reporter's Notebook. Mga batang halos wala pang muwang pero bagong kasangkapan sa marahas at madugong mundo ng sakitan. Mistulang mga manok na pinagsasabong, pinagpupustahan at pinagkakakitaan. Paano nakakalusot ang gawaing ito sa mga mata ng otoridad? Sa ilang lugar sa Kamaynilaan nagaganap ang madudugo at mararas na eksena. Ito ang aming ibinulgar 2 taon na nakakaraan. Sakitan sa pagitan ng mga kalalakihan, itinatayang kaligtasan kapalit ng konting halaga. Pero mas malala ang aming natuklasan kamakailan. Hindi matatanda kundi mga bata, kasangkapan sa Human Sabong. Inabutan naming abala sa pag-ensayo si Kikoy, 11 taong gulang. Puspusan ang kanyang paghahanda dahil ilang araw na lang muli siyang sasalang sa laban. Hindi ordinaryong laban ang sinasalihan ni Kikoy. Underground Fight Club. Isang iligal na laro kung saan matinding pisikal na sakitan ang nagaganap. Hindi ka ba natatakot ng gano'n? Tatakot po. Bakit ka natatakot? Baka bumagot po yung ulo ko. May nangyari na bang gano'n sa'yo before? May nangyari ng gano'ng insidente? Wala pa po. Untog lang. Nung nauntog ka, ano nangyari? Sugat. Matakulo ko. Sa murang edad, mahirap isiping napapasabak na siya sa marahas na mundo ng sakitan. At ang mas malungkot, tila unti-unti siyang hinuhubog ng gawaing ito. Minsan po gusto ko na tumigil. Pero di ko talaga matigilan. Pero hindi lang si Kikoy ang sumasabak sa mapanganib na mundo ng Underground Fight Club. Maging ang bunso niyang kapatid, ito rin ang nagiging hanap buhay. Si Tolitz, 9 taong gulang. Ayon sa magkapatid, dala na matinding kahirapan kung bakit sumasali sila sa Underground Fight Club. Wala po kami pambiling bigas. Nakaulam. Maliit lang kung tutuusin ang kinikita nila sa bawat laban. Sa kaso ni Kikoy, 500 piso lang. Magkano binibigay mo sa nanay? Kaya kanya yung pura, nakagakain ng 200, yung 100. 8, 7, 6. Lingid sa kalaman ng mga magulang ni Kikoy at Tolitz sa pagsali nila rito. Ang buong akala ng mga magulang sa pagsusugal nila sa kalye na kukuha ang perang iniaabot nila sa kanila. Bubugbugin kami. Mahilig kasi mamali yung mama ko eh. Minsan ding sumabak sa Human Sabong si Jay. 10 taong gulang daw siya nang unang sumali sa laban. At ngayon, sa edad na 18, hindi na siya lumalaban.
siya na ang tumatayong trainer ng magkapatid na Kikoy at Tolits. May kaibigan na akong nagpasok sa akin doon na magandang araw yung kita rito. Tapos yun, hanggang tuloy-tuloy na. Ang kultura na karasang kinalimutan niya sa bawat laban noon, hindi niya naiisip na siya na niyang ipinapasa ngayon. Delikado rin. Minsan may napapasama ng bagsak. Yung tinitraining ko dati, nakakomang din dahil doon. Bali, umusli yung buto niya. Napasama rin yung bagsak niya. Aminado siya sa mga panganib na dala ng Underground Fight Club. Pero tulad ng ibang nag-uudyok sa kanyang manatili sa marahas na mundong ito. Inikaya talaga ako ng kaibigan kong pumasok rito. Dala lang nga ng agipitan ko. Sa videong ito, kasama si Kikoy sa mga lumaban. Muntik pang mauntog ang kalaban ni Kikoy sa pader matapos siyang daganan at sakalin. Maigpit daw ang seguridad para makapasok sa Underground Fight Club match na kinabibilangan ni Kikoy. Hindi ko lang alam kung ano. Kasi parang may mga ID sila. May mga ID. Kaya kami, kakalala na kami. Kaya pasok na lang kami. Ganun. Pero may pinakap ka pa kami. Kaya kinailangan ng asset namin na kunan na lang ang ilang eksena ng laban sa pamamagitan ng cellphone. Sa videong ito, kasama si Kikoy sa mga lumaban. Yung bahay, argilay yung bahay. Ganun. Parang kung may garden na bahay. Ganun. Doon yung ginagawa. Sa gitna ng hiyawan ng mga tao, nagsasakitan ng mga murang katawan ng mga batang ito. Sa eksenang ito, muntik pang mauntog ang kalaban ni Kikoy sa pader matapos siyang daganan at sakalin. Habang nagsasaya mga nanonood, patuloy ang sakitan ng mga bata. Wala ni anumang safety gear o proteksyong gamit ang mga batang lumalaban. Wala namang silang safety helmet. Maski helmet, wala. Bukod dito, delikado rin daw ang lugar kung saan ginaganap ang laban. Kung ano yung babagsakan mo ron. Kasi semento lang, may lupa na may bato-bato na maaari silang masaktan doon kapag bumagsak sila. Maya-maya pa, nanalo si Kikoy. Ayon kay Anjanette Sagisag, Child Protection Specialist ng UNICEF, maliban sa panganib na dala ng larong ito, malaki rin daw ang epekto nito sa pag-iisip ng mga bata. It's possible that children will start learning na yung violence can also, that this type of sport can somehow be a source of income. Another is sometimes you also teach the children that gambling is a way to earn more money. Mahigit 10 taon na raw na nangyayari ito ayon sa aming mga nakausap. Pero mahirap daw itong pigilan dahil paniwala nila malalaking tao ang nasa likod ng human sabong. Isa si Rudy sa mga taong inuupahan para ayusin ang pangangailangan kung saan gaganapin ang laban. Ayon sa kanya, planado ang bawat hakbang bago simulan ang isang laban. Saan gaganapin? Doon na lang kami pupuntahin. Tapos hindi na lang kami driver. Madalas sa mga probinsya raw nila isinasagawa ang laban. Bata ang pinipiling ilaban dahil mas nakakainganyo raw itong panoorin at mas mura ang bayad. 1 hanggang 2 beses sa isang buwan kung maganap ang Malaguerilla operation ng Underground Fight Club. Palipat-lipat kami. Probinsya. Sa Bulacan, Batangas, Laguna, Cavite.
Ayon pa kay Rudy, malasindikato ang takbo ng Underground Fight Club. Binubuo ng iba't ibang tao na nag-oorganisa sa operasyong ito. Meron ito mga coordinator. Sila ang kumokontak sa mga tulad ni Rudy upang ayusin ang laban. Sila rin ang tumatawag sa mga trainer ng mga bata upang ipaalam ang mismong laban. Ang mga operator tulad naman ni Rudy ang nangangasiwa sa laban ng mga bata at sa pagkuha at pag-ipon ng mga taya. Sa 4 na taon ni Rudy sa gawaing ito, limitado raw ang kanyang kaalaman tungkol sa mga taong namamahala sa Underground Fight Club. Pero base sa kanyang mga nakikita tuwing may laban, makapangyarihan ang nasa likod nito. Pag talagang big night, talagang maraming pupuste. May mga business, mga foreigner, ganun, Chinese. Yun lang. Masabi mo nakita ko karne for bodyguard. Ayon sa UNICEF, isang malinaw na uri ng child exploitation ang paggamit sa mga bata sa Underground Fight Club. Walang protective gear yung mga bata. Wala naman silang professional training. Definitely, you will see injuries happening against them. And these events happen in places where they do not know where they're going to. Napaka-exploitative na ng conditions na yan. Patong-patong na kaso ang nilalabag nito. Maliban sa child exploitation at forced child labor ayon sa Republic Act 7610, nilalabag din ito ang Anti-Trafficking in Persons Act, ang Republic Act 9208. Pero kahit matagal na ang ganitong uri ng krimen, wala pa kahit isang napaparusahan. Dahil kamangha-mangha na ayon sa PNP, ngayon lang nila narinig ang pangyayaring ito. Sa ngayon wala pa kaming naitalang ganyang mga kaso or insidente. Mabuti na sabi niyo sa amin yan para alamin namin kung saan. Kasi ito'y hindi maganda sa bata. May mga hakbang naman daw silang nakahanda upang masugpo ang Underground Fight Club. Dito sa amin kasi meron kaming programa, yung sinasabi namin, Oplan Sagip Anghel. Sinasagip natin ang mga bata doon sa pang-aabuso at eksploitasyon. Kinukuha natin sila at nakikipag-ugnayan tayo sa tamang ahensya at saka mga non-government organizations para sila ay mabigyan ng tamang intervention. Wala rin daw naitalang kasong DSWD kaugnay sa Underground Fight Club. Ngunit may mga ginagawa silang hakbang para dito. Unang-una dapat makita namin kung sino yung mga biktima na exploitation. No? So pag wala silang family, automatic yun. They come to our custody. At inilalagak muna namin sila sa aming center for temporary shelter. And during the time, we are giving them appropriate social services. Habang walang malay ang mga otoridad sa nangyayari, patuloy ang pagdagdag ng mga nabibiktima at napapahamak ang buhay dahil sa iligal na labanang ito. Si Michael, 12 taong gulang, kasama rin sa Fight Club. Sa isang laban, nabali ang buto ng kanyang kanang hita. Binuhat po ako ng kalabang ko. Binaksak po ako. Bali, ito po na ganun po. Napahirap siyang ginanon. Kaya po nabali ito. Tulad ng iba, pera raw ang nagtulak sa kanya para sumali sa Underground Fight Club. May isa pong mama na sa akin. Sabi po sa akin, gusto mo bang magkaroon ng malaking kita? Sabi ko, tinanggap ko. Hindi to alam ng mga magulang ni Michael, kaya laking gulat na lang nila nang tinawagan sila noon ng ospital. Kasi ang alam ko niyan, magsuswimming sila. Ngayon hindi ko alam na pala sasama sa mga ganyan na non-wrestling. Hindi raw itong kauna-unahang pagkakataon na nagpaalam ang kanyang anak para mag-swimming. At tuwing inaabutan daw siya nito ng pera, iba ang paalam sa kanya. Tinatanong ko, sabi ko, saan galing ito? Sasabihin niya, minsan daw pumupusta raw siya ng basketball. Sasangkalan niya lang, basketball. Siyempre, hindi ko naman alam. Siyempre, bata pa, hindi ko naman maano. 2 buwan ang nakasemento ang mga binti ni Michael. Binayaran naman daw ng sindikato ang pagpapasemento sa hita niya, ngunit hanggang doon na lang ang tulong na inabot nito.
Nung nakarang linggo, binalikan namin si Michael. Natanggal na ang semento sa kanyang binti matapos ang ilang buwang pagkakasemento nito. Nagsisisi ka ba na pasama ka pa dun sa grupo na yun? Opo. Nagsisisi po. Sa tingin ba parang yung grupo na sinalihan mo baliwala ka na ngayon dahil injured ka na parang wala na silang pakialam sa'yo. Sa tingin ba ganun yung nararamdaman mo? Ganun po. Bakit ganun yung nararamdaman mo? Kasi ang ano lang naman kasi nila, pera sa ano lang nila. Pero sa amin, buhay namin. Buhay ang kapalit. Pina-check up namin sa doktor ang hita ni Michael. Ang buto ng bata, unang-una, ano siya, mas malambot, no? Ibig sabihin, mas ano siya, ayan, no? Makikita ko yung deformity, oh. Ayan, mukhang nagpatong yung buto. Dito na lamang hindi magandang resulta ng eksaminasyon. Oh, 78 nga, no? 78, doon, 81. Dito na tayo sa stage ng malunion. Ibig sabihin, yung buto, hindi siya naghilom ng tamang posisyon. Either nagpatong yung buto o bumaluktot siya. Nagiging palatandaan nito, nung sinukat natin, mas maikli by about 3 centimeters yung injured side. Kung hindi talaga mahabol yung paghaba ng buto, ang mangyayari nito, iika-ika siya. Binalikan namin si Kikoy pagkatapos ng laban. Nakatutuwang parang bumalik sa pagiging normal na bata si Kikoy. Pero mukhang pansamantala lang ang lahat ng ito. Hanggat may mga patuloy na nakikinabang sa paggamit sa kabataan para gawing libangan at pagkakitaan. Hanggat hindi ito aaksyonan ng mga kinaukulan, mananatiling buhay ang banta na nanakawin ng kanilang pagkabata at karapatan. Ako si Jig Manikad at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook. Naghahanda ang PNP na bumili ng mga assault weapons tulad nito at ang sinasabing budget ay 95 million pesos para sa 1,000 piraso. Ibang Jiggy Manikad ang mag-uulat ngayong linggo mula sa makasaysayan at mala fairy tale na mga lansangan ng Czech Republic. Pero hindi puro bakasyon ang lakad niyang ito sa Poland. Bibisita siya sa tahanan ng yumaong Santo Papa. Dito siya pinanganak. At sa simbolo ng karumal-dumal na krimen ng mga Nazi, ang Auschwitz Prison Camp. This number was put us in Auschwitz. Abangan ang pagbubukas ng pinto ng Eastern Europe sa Pinoy Meets World. Linggo sa SNBO. Mahigit 100 milyong piso para sa pagbili ng panibagong assault weapons ng Philippine National Police. Pero ang magandang balitang ito, balot naman sa kontrobersya dahil umano sa irregularidad. Paano masisigurong may magbabago sa kalagayan ng mga pulis kung ang ilang proyekto nito ay balot daw sa anomalya? Makabago, makapangyarihan, nakamamatay. Ito ang ilang katangian ng assault weapons tulad ng M16 rifle o M4. Kaya nitong magpaula ng tinatayang 800 bala sa loob ng 1 minuto. Kaya rin itong asintahin ng target kahit 1 kilometro o higit pa ang layo. Naghahanda ang PNP na bumili ng mga assault weapons tulad nito at ang sinasabing budget ay 95 million pesos para sa 1,000 piraso. Noong nakaraang Abril, sa pamamagitan ng dyaryo at internet, ipinamalita ng Bids and Awards Committee ng PNP na handa na silang tumanggap ng mga bidder. Yung kontrata dahil dito sa independence. Isa si Crisostomo Aquino, ang exclusive distributor ng Bushmaster sa Pilipinas, sa mga nakaalam at nag-apply sa naturang bidding. Nagsusupply na raw ang Bushmaster sa PNP at maging sa AFP mula pa noong 1996. Nag-submit kami ng sample, nandun ngayon yung hydraulic buffer namin.
tsaka yung mechanical heavy buffer namin. Kaya nagulat na lang daw siya sa naging takbo ng proseso. Lalo na nang natanggap niya ang isang sulat mula kay Deputy Director General Emmanuel Carta ng Bids and Awards Committee ng PNP. 3 beses na-postpone yung bidding. Nakatanggap na lang kami ng sulat na ang babasihan nila yung independent SEER system. So kailangan mag-present kami ng ng aming barel. Pinresent namin, hanggang ngayon wala pang sagot sa amin. Ayon daw kay General Carta, nakaschedule ng aprubahan ng BAC ang pagbili ng 5.56mm assault rifles sa pamamagitan ng direct contracting at hindi na public bidding. Ang assault rifle na may teknolohiyang Independent SEER Disconnector System ang napili ng BAC dahil napatunayan daw na mas epektibo ito tuwing may engkwentro. Sa ilalim ng direct contracting, hindi na kailangan ng maraming bid requirements. Maaaring aprubahan agad ng BAC ang supplier na pinili nila, kaya't hindi na mabibigyan ng tsansa si Aquino na lumahok sa proyekto. Sa resolusyon ng NAPOLCOM noong September 2007 tungkol sa klase ng assault rifle, wala pang binabanggit tungkol sa independent SEER system. Pero matapos ang 4 na buwan o January 2008, naglabas ng bagong NAPOLCOM resolution. Nakalista na sa ilalim ng accessories ang SEER system. Ito na ngayon ang pinagbasehan ng PNP sa kanilang procurement ng assault rifle. At sa bid bulletin ng PNP noong May 14, malinaw na kinasila na nito ang bidding. Base sa Intellectual Property Office, isang Alan Francis C. ang nagmamay-ari ng teknolohiya na ito. Siya rin ang may-ari ng Fair France Specialties and Trading na 11 taon nang nagsusupply ng armas sa Special Action Force ng PNP. Pinababagal ng independent SEER system ang sunod-sunod na putok ng isang assault weapon para mabawasan ang pagiging magalaw nito. Sa ganitong paraan, lalakas ang kontrol ng pagpapaputok ng baril. Pero hindi lang Fair France ang may ganitong klase ng teknolohiya. Kung gusto mong pabagalin, pwedeng marami pang paraan. Pwede sa heavy buffer niya or sa gas tube niya, papalitan mo ng piston type. Maliban kay Aquino, meron ding parehong teknolohiya ang ibang distributor ng baril. Tulad ng Land Warfare Resources Corporation, isa ring malaking manufacturer ng assault weapons. Sa AFP Modernization Program, nag-present kami. Alam mo naman ng PNP and AFP, they talk to each other. And since the AFP Modernization Program director, si General Pambid, was very interested in the rifle, so interesado rin ang PNP. Dapat daw sana, sasali rin sila sa bidding para sa M4 rifles. Pero hindi na lang nila itinuloy. Well, we never really got to offer it because hindi na nga kami nakapag-participate dahil na-cancel ang bidding. But had we been given the opportunity to bid, yun ay ibibid namin, 95,000 pesos, plus lahat ng requirements na gusto nila. Inimbitahan namin ang Fair France, Bushmaster at LWRC sa isang shoot-off para maipakita nila ang kakayanan ng kanilang mga assault rifle. Tumangging makilahok dito ang Fair France. Hihingi raw muna sila ng permiso mula sa PNP bago makilahok sa shoot-off. Pero ang ibang dapat kasali sa bidding, pumayag na ipakita ang lakas ng kanilang armas. Pinaputok ng shooting enthusiast na si Anton Lorenzo ang bawat rifle mula sa 3 kumpanya. Wala siyang itulak kabigin sa 3 armas. Pare-pareho raw ito halos ng kakayahan. Of an M16. Pero kung siya ang tatanungin, mas pipiliin niya ang assault weapon na hindi ginalaw ang bolt. Okay. But what happens if you modify the bolt? Well, you know, there might be reliability issues if you modify the bolt, no? Because I have no experience
with a modified bolt, because from our point of view, we just use whatever is there and we modify the firearm by changing the barrel. Why not the bolt? You don't have to. Sinegundahan ito ni Engineer Jesse Celientes na mahigit 25 years nang nangangasiwa sa firearms manufacturing mula M16 assault rifles hanggang 45 caliber pistols. Ayon sa kanya, hindi raw mainam na baguhin ang bolt ng isang baril. I don't think tama na ginalaw mo yun kasi merong operating system talaga yung buong M16 and yung system na yun, it has been proven sa parehong sinabi ko sa iyo, it's still being used by the US Armed Forces na gano'n pa rin yung system without touching anything. Sagot ng Fur France, matibay at hindi pumapalya ang kanyang imbensyon. Ito nga raw ang ginagamit na baril ng PNP Special Action Force. Tulad noong Bikutan Siege, bago nagpaunlak ng interview ang Bids and Awards Committee sa pamumuno ni Deputy General Carta, nagpulong muna sila para pag-usapan ang naturang bidding. Sa huli, kinumpirma nilang matutuloy ang procurement, 1,000 rifles na may independent sear system mula sa Fur France. Kung patented yung parts na yon, independent sear system, and yung kanilang firearms does not meet that specification, it is an approved NAPOLCOM specification, we will maintain our stand doon sa NAPOLCOM specification. We have told them to submit to us report or an update of what's going on. The Oversight Committee has that power to tell them to submit to us. But to tell them what to do, what to buy, at this point, where to buy and whom to buy with is out of our control. Those sold by an exclusive deal. Aminado si Attorney Paterno Menzon na matagal nang may pagkukulang ang procurement law o RA 9184. Under the procurement law, ang observer nandyan lang mula sa pre-bid conference hanggang sa award. Kulang yon. Dapat nandyan siya sa pre-procurement planning pa lang habang pinaplano para hindi lutong Macau. Katakataka raw na tila idinagdag sa resolusyon ng NAPOLCOM ang independent sear system na patent o pagmamay-ari na ng Fur France. Dumidiretso ka sa isang tinutukoy muna na supplier. Parang siya na lang. Hindi pwede yan pag at least twice mag-fail muna ang bidding. Naninindigan naman si Alan Francis C. sa kanyang produkto. Buhay ang baril eh. Gun is a life eh. That's the life of a police officer or a soldier. And I do not want to be in conscience kung may mangyari sa kanila because of my weapon. I cannot sleep with that. Sinisiraan lang daw siya ng mga hindi nakalahok sa bidding ngayong taon. You know, it's how it is in this country. It's always crab mentality, gano'n, mas magaling yung ano. But yung tanong ko lang, yung kanilang baril, ginamit ba ng SAP ng ganitong kahabang taon? You can ask SAP about my record there. Masalimuot at tila hindi iniiwanan ng kontrobersya ang mga usaping may kinalaman sa bidding ng gobyerno. Hindi man malinaw para sa ilang partido ang naging proseso ng bidding sa PNP. Ang mas mahalaga pa rin, siguruhing walang kwestiyon o kahinaan ang mga hawak na armas ng ating kapulisan dahil buhay nila ang nakataya sa tuwing nilalabanan ang masasamang elemento. Sons of Brown. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. So I'm... Kung may nais kayong ipasiyasat na issue o balita, maaari po kayong tumawag sa amin sa numerong 982-7777, local 1424. Maaari rin po kayong mag-email sa reportersnotebook@gmanetwork.com. Para sa malalimang pagtingin sa mga issue at balita, samahan nyo kaming muli hanggang sa susunod na Martes. Ako si Jig Manikad. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.